Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito ay inyong matutunghayan, ang action drama mystery thriller movie, na may pamagat na, Angry Scalper, 2021. Nagsisimula ang lahat sa isang matanda na makikitang bigla ang pinasok ng mga gangster na kolektor ng utang sa loob ng kanyang inuupahang bahay. Mapag-aalaman na siya ay mayroong malaking halaga ng pagkakautang sa mga ito patungkol sa usaping sugal na kung saan dahil sa lumobo na malaking interes ay hindi na niya magawang makabayad pa. Sa ilang sandali ay lumitaw rin ang pinaka-boss ng mga ito na nagngangalang Don Fang. Sinabi ng matanda na sa darating na katapusan ng buwan ay makakabayad na siya ng utang pagsahod ng kanyang anak sa pinapasukan nitong factory. Subalit nang saktong nakauwi na ang nasabing anak na nagngangalang Susie at nadatnan nito silang lahat ay tila ba may ibang masamang naisip ang mafia boss. Matapos mabilisang palibutan ang dalaga ay tuwang-tuwang ipinahayag ng boss na kapalit ng kanyang pagkakautang ay kukuhanin na lang nila ang kanyang anak. Dahil walang kakayahang lumaban ay walang nagawa ang matanda nang tuluyan ng tinangay ng mga ito si Susie at umalis sakay ng kanilang kotse. Kasabay ng mga oras na ito ay makikita naman sa isa pang sasakyan ang mag-asawang si Tanya at Wuyo na nagbabiyahe pauwi. Si Wuyo ay isang tindero ng isda sa palengke. Dahil hindi sumasapat ang kita nito sa nasabing pagtitinda ng isda ay naikwento niya sa kanyang asawa na nagsimula na rin siyang magbenta ng malalaking alimango at hipon kung saan ginamit niya ang naipon nilang perang savings para sa dagdag paninda. Nang marinig ito ni Tanya ay nagkaroon sila ng pagtatalo dahil nakalaan na sana ang pera para makabili sila ng pinag-iipunang sariling bahay. Sa kalagitnaan nito dahil tila maging ang driver ng mafia ay sabik sa nakuha nilang si Susie ay hindi nito na maalayan na naka-red light na pala ang trapiko sa kalsada na nagsanhi ng pagbangga nila sa sasakyan nila Wuyo. Kaagad na kinausap ng mahinahon ng tindero ang driver na nakabangga, ngunit hinamak lang siya nito at inihagis ang pera na danyo sa sira ng kotse kasabay ng pagsambit na umalis na agad siya dahil malansa ang kanyang amoy. Nang makita ni Tanya na inaalipusta ang asawa niya ay galit na galit nitong kinumpronta ang driver. Napatitig na lang ng malagkit ang mafia boss na nasa likod nang makita na maganda rin si Tanya at tila natipuhan agad nito ang babae. Nagpakitang gilas ito sa harap ni Tanya at pinagalitan ng kanyang tauhan dahil sa kanyang inasta. Hindi nagtagal ng maayos na ang problema ay sumakay si Tanya ng taxi dahil may pagtatampo pa rin ito patungkol sa paggastos ng kanilang ipon. Walang kaalam-alam si Wuyo na may kakaiba at masamang balak na pala ang mga mafia na ito sa kanyang asawa. Mabilis silang mga nakasunod agad sa kanilang inuupahang apartment. Walang ideya si Wuyo na habang siya ay nasa kanto at pinapalipas niya ang pagtatampo ng kanyang asawa ay tuluyan na palang pinasok ng mga tauhan ng mafia si Tanya sa loob ng kanilang inuupahan. Hindi na nito nagawa pang makatawag ng tulong sa kanya dahil mabilis siyang nasunggaban. Sa mga ilang sandali ay lumitaw na rin si Don Fang at nakuha pa nitong bumati sa kanya ng magandang gabi bago tuluyang tangayin paalis. Sa pagbuhos ng malakas na bugso ng ulan ay makikita na nakauwi na si Wuyo at may dala itong pasalubong na paborito niyang pagkain. Napansin niya lang na nawawala na pala si Tanya nang makita niya ang basag nilang bintana. Sinubukan niyang tawagan ito sa cellphone ngunit nakasarado lamang ito. Habang hindi niya malaman kung ano na ba ang nangyari sa asawa niya makikita na lang na nagising na lamang ito sa isang hindi patukoy na lugar kung saan nandirito ang kapareho niyang banihag kanina na si Susie at ang iba pang maraming bilang ng mga magagandang dilag na pinagkakaperahan ng mafia sa pagbebenta sa mga mayayamang parokyano. Lumipas ang magdamag at hindi niya talaga ito mahanap. Humingi siya ng tulong sa pulis subalit wala rin siyang maasahang agarang aksyon rito dahil lumalabas na marami na rin palang nawawalang kababaihan bukod sa kanyang asawa. Hindi nagtagal, nakuha pang tumawag ng mafia boss sa kanya gamit ang cellphone ni Tanya at inutusan siya na huwag na niyang subukan pang humingi ng tulong sa mga pulis, kaagad na nag-alok si Wuyo na ibibigay niya ang anumang halaga na gusto nila. Hanggang ngayon ay walang alam si Wuyo kung sino sila. Walang sinabing halaga ang mafia kasabay ng pagbaba nito sa tawag habang natatawa pa na parang pinaglalaroan ang tindero. Dahil kailangan niya ng pera agad ni tinungo ni Wuyo ang may-ari ng palengke para bawiin ang perang ipinangbayad niya sa mga produkto na hindi pa naman dumarating para ibenta. Ayaw pumayag ng may-ari kahit na ipinaliwanag niya na banihag ang kanyang asawa at kailangan niya ng pera.
Sa pagkakataong ito ang inakala nilang simpleng tindero lang ay lakas loob silang nilabanan. Sinubukan siyang pagtulungan ng mga tauhan ng manlolokong may-ari pero isa-isa silang nagbagsakan. Tunay na ipinapakita lang na labis siyang nag-aalala sa kanyang asawa na gagawin niya ang lahat para sa kapakanan nito. Kanyang ipinakita sa kanila na wala siyang oras na makipaglokohan at talagang gusto niya lang na makuha ang kanyang mga pera dahil karapatan niya din naman na mabawi ang mga iyon. Nang tuluyang nahimbing sa pagkakatulog ang mga tauhan niya ay takot na kumambyo ang may-ari at sinabing nagbibiro lang siya at ibabalik niya rin naman talaga lahat ng kanyang pera. Kasama ang kaibigan ay nagtungo siya sa isang mamahaling restaurant na sinabi ng mafia na kanyang pupuntahan at dito ay kinutya ang kanyang pagiging tindero sa palengke kung saan makikita na ginawang doble nito ang dala niyang pera. Tumatawang sinabi ni Don Fang na humanap na lang siya ng bagong asawa gamit ang mga perang ito. Lumalabas lang na tila pinaglalaruan nga lang si Wu Yu. Nang makita niya ang isang lalaking may cellphone sa labas ay inakala niya na ito ang kumuha sa asawa niya kaya dagli nila itong hinabol na agad lang silang napahiya nang malaman na nagkamali sila ng pag-aakala. Nang makakuha na ng CCTV footage ang mga pulis sa sasakyan na ginamit ng gabing iyon ay hindi na nagpatumpik-tumpik sila Wu Yu at sila na mismo ang nagtungo sa tila casino na lugar na nagmamay-ari ng nasabing sasakyan. Subalit ayaw magsalita ng may-ari rito at inutusan pa nito ang mga tauhan na gulpihin sila. Napalaban ng todo si Wu Yu sa maraming bilang ng tauhan nito, kaagad niyang tinulungan ang kaibigan na kinukuyog nila at mag-isa niyang ipinagpatuloy ang pakikipagbakbakan sa kanilang lahat. Gigil na gigil niyang inupakan ang lahat ng mga ito. Napatulala na lang ang mga mananaya ng kasino lalong-lalo na ang may-ari dahil sa bagsik sa pakikipagbakbakan ng inaakala nilang ordinaryong lalaki lang. Sa bawat pagbitaw ng kanyang mga pag-atake ay walang alinlangan niyang binubuhos ng todo ang kanyang puwersa. Tila wala na siyang pakialam pa kung anong mangyayari sa mga susunod, ang mahalaga lang sa ngayon ay maubos niya ang mga ito at makakuha agad ng mahalagang impormasyon para mahanap na ang kanyang pinakamamahal na asawa na alam niyang naghihintay sa kanya sa mga oras na ito. Nang tuluyan na niyang naubos ang lahat ng katunggali ay walang nagawa ang may-ari kung hindi umamin. Sinabi niya na ang nasabing kotse ay ipinangbayad lang din ng isa sa mga kliyente nila sa naturang kasino. Ibinigay niya ang calling card ng mga nasabing unang nagmay-ari ng kotse. Kasama pa rin ang mga kaibigan niyang sila Som at Liang ay dagli silang nagpatuloy para tunguhin ang lugar na nasa calling card. Sa hindi inaasahan ay nakita nila rito ang isa sa driver na nakabangga sa kanila noong nakaraan na nagbaba ng maraming kababaihan. Mabilis niya itong sinugod nang mapagtanto na niya na sila pala ang kumuha kay Tanya. Pilit niya itong sinubukan na batakin palabas ng sasakyan ngunit minalas na nakapagmaneho agad ito kung saan muntikan pa siyang makaladkad sa kalsada. Nang malaman ni Wu Yu ang mga bagong development sa nangyayaring pagkawala ng maraming babae sa kanilang buong distrito kung saan mapag-aalaman na matapos mapagsawaan ang bawat isa sa kanila ay kinukuha pa ang lahat ng mga loob nito para ibenta sa mga may sakit na donors na nangangailangan ay mas lalong hindi na panatag si Wu Yu. Kaya kahit wala pang tulog ay patuloy niyang sinundan ang mga bawat clue ng mga impormasyon na kanilang nakukuha ng mga pagkakakilanlan sa mga nakakaalam ng lugar na pinagdalhan ng mga mafia sa nawawalang mga individual. Matapos mapaamin ng isang ito na tauhan ni Don Fang ay sinugod na nila ang lumang warehouse sa labas ng bayan na makukumpirma na nandirito nga ang mga nawawalang tao. Dito ay sinalubong agad siya ng maraming tauhan ng mafia. Walang kaba niyang hinarap ang mga ito at talagang porsigido siyang magapi silang lahat lalo pa nang makita niya sa bawat kwarto ay may mga lumang kutsyon at mga kumot na senyales na sa lugar nga talagang ito nila dinadala ang kanilang mga nabihag. Naging napakatindi ng umaatikabong bakbakan na bagamat makikitang nahihirapan at tinatamaan na rin siya ay hindi niya iniinda ang mga ito. Alam niya sa kanyang sarili na hindi siya pwedeng sumuko dahil ramdam niya sa kakaunting distansya na lamang ay may liligtas na niya si Tanya at ang maraming iba pa. Narinig ni Tanya ang nangyayaring bakbakan, wala pa siyang ideya na ang asawa na pala niya ang mag-isang humaharap sa kanila. Dito na niya naisip na maganda itong pagkakataon na tumakas hanggat wala ang mga tauhan na nagbabantay. Kasama si Susie ay maingat at tahimik nilang inakyat ang kisame na matatanaw na may siwang palabas ng building. Sa kanyang pagtatyaga ay matagumpay na niyang naubos ang mga pangunahing tauhan na mga naunang niyang sinugod. Nang makarating sa ikalawang palapag ay dito naman niya nakasagupa ang isang mala 6-footer na malaking bulas na ito. Labis siyang nahirapan dahil sa lapad at lakas ng naturang kaharap.
Makailang beses siyang iwinasiwas nito na parang laruan lang siyang inihahagis. Upang matalo ay kinailangan pa niyang buhatin at ikaladkad pataas diretso pabagsak sa isa pang kwarto. Nang tuluyan na niya itong magapi ay nakita niya sa computer monitor na may kabilang bahagi pa pala ang nasabing building. Dagli siyang sumugod rito at muli na namang hinarap ang panibagong hukbo ng mga tauhan ng mafia. Makikita na sa gilid ay itinatakas na ng ibang mga tauhan ang mga babae na saktong naging dahilan rin para mabuking sila Tanya sa ginagawa nilang pagtakas. Minalas na nakuha ng mga ito pabalik si Susie, sinabi ng dalaga na hayaan na siya at umalis na siya. Sinubukan pang pigilan si Tanya ng mga bantay, sa kabutihang palad ay nasa bungad na siya ng siwang, pinagsisipa niya ito at walang nakapigil sa kanya sa paglabas. Kinuha na lang ng mga ito si Susie at mabilis na tinawagan ang mafia boss para sabihin na nakalabas ang paborito niyang si Tanya. Habang pilit siyang tumatakas ay nagpatuloy lang si Wuyo sa walang humpay na pakikipaglaban, buong determinasyon niyang inupakan silang lahat kahit mas marami pa sila ay talagang hindi sila inurungan ng tindero na minaliit ng kanilang boss. Nang maubos na niya ang tila pangalawang hukbo ng mga tauhan ng mafia ay rumaragasa siyang umentrada sa magarbong kwarto kung saan nangyayari ang mga transaksyon ng kliyente ng mga ito. Nakasagupan niya naman ngayon ang tila pinakamahusay na fighter sa kanilang lahat. Pinaulanan siya nito ng sunod-sunod na pag-atake at walang hirap na naiiwasan lang ng nasabing katunggali ang kanyang pagganti. Kasabay nito ay natagpuan na nila Som at Liang ang maraming mga nawawalang banihag na kasalukuyang isinasakay sa mga kotse para ilipat ng lugar. Nang makakuha ng magandang tiyempo ay dagli nilang sinugod at pinatulog ang mga tauhan ng mafia na nagbabantay sa kanila. Nadatnan nila na wala rito si Tanya at sinabi ni Susie na nakatakas ito ng mag-isa. Dinaan niya sa tiyaga ang pakikipagbakbakan sa mahigpit na kalaban kung saan hindi nagtagal ang umaatikabong pagtutuos ay unti-unti nang pumanig sa kanya nang magawa niya itong madakma. Binigyan niya ito ng magkakasunod na kombinasyon ng pagpukol hanggang sa tuluyan na niya itong napabagsak. Hindi nagtagal ay nakita na ni Tanya ang mga pulis na mapag-aalaman na tinawagan nila Som. Ngunit sa kamalas-malasan na pagkakataon habang masikap niya itong hinahabol ay lumitaw ang sasakyan lulan ang mafia boss na si Don Fang. Wala siyang nagawa nang muli siyang mabilisang kinuha nito at isinakay paalis. Nang makarating sa kwarto na dating pinaglagian nila Tanya ay wala nang inabutan si Wuyo. Nakatanggap na lang siya ng tawag sa mga kaibigan niya na wala si Tanya sa mga babaeng nailigtas nila kaya dagli siyang naghanap sa paligid gamit ang kanyang sasakyan. Sa maswerteng pagkakataon, nakasalubong niya ang mga ito na tila iniinis at binibwisit pa siya ng mafia boss. Alam ni Wuyo na nasa kanila lang si Tanya kaya talagang hinabol niya nang walang tigil ang kanilang sasakyan kahit saan pa sila makarating. Ginitgit niya rin ang mga ito at sinusubukan na patigilin pero naging mailap talaga sila. Sa ilang sandali ay ipinakita na ng mafia boss ang kanyang asawa na may halong pang-iinis at tila ginagawang katuwaan ang kanyang labis na pag-aalala sa kanyang asawa. Naging napakahigpit ng patuloy nilang paghahabulan na umabot pa sila hanggang sa kalapit na tabing dagat. Tuwang-tuwa pa ito na parang naglalaro lang noong una pero nang sa isang iglap ng magawang makaabante ni Wuyo sa kanilang harapan ay natataranta na ipinag-utos nito sa kanyang driver na gitgitin ang sasakyan ng tindero patungo sa tabing dagat. Tumilampo ng sinasakyan ni Wuyo. Nang makita ito ni Don Fang ay kumuha agad siya ng armas para tapusin na siya. Kaila sa kanyang kaalaman, ang hinahamak niyang tao noong umpisa pa lang ay maliksi pa rin na nakakakilos sa kabila ng mga pinagdaanan nito sa lumipas na magdamag. Dito na siya inupakan ni Wuyo ng walang tigil, sinubukan pa nito na gumanti ng mga pag-atake pero lumilitaw lang ang kanyang kahinaan na tulad ng isang duwag na tao ay wala itong kakayahan kung wala ang kanyang mga tauhan. Hindi na pinatagal pa ni Wuyo ang lahat at agaran na niya itong pinatulog kasunod ng pagtakbo patungo sa kotse nila. Nadatnan niya si Tanya sa loob na wala pa ring malay at sa ilang sandali ay unti-unti rin naman itong nagising. Masaya silang nagyakapan dahil ngayon nasa maayos ng sitwasyon ang lahat at makakabalik na muli sila sa normal nilang pamumuhay ng magkasama at may pag-asa. Sa pagtatapos makikita na nakauwi na si Susie sa kanyang ama at nahuli na ng mga pulis ang mafia boss, naging sikat pa silang magkakaibigan sa mga balita dahil sa kanilang mga kabayanihan lalong-lalo na si Wuyo at sa paglipas lang ng ilang taon, ang dating tindero lang ng isda ay mayroon ng sariling magarbong seafood restaurant na makikita na lang na nagkaroon na rin sila ng malusog na anak. Special shoutout kay Madelisa Ando, shoutout rin kay Ricky Labador,
Shoutout kay Arnaya, kay Romeo Kudia Kulutsky from Concepcion Tarlac, kay JC, at kay Bogard Kainin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at pag-like ng ating video.